Meron bang pagkakaiba ang kalagayan at kaso ni dating Pangulong Duterte at ni dating PNP Director General, now Senador Bato de la Rosa sa International Criminal Court? Wala pong pagkakaiba. Yan ang sagot. Paano kung nasabi ito? Ito po yun. Ang mga complainant sa crimes against humanity na ipinail noong 2017 na tayo member pa ng ICC ng grupo ni Trillanes at mga Pilipinong biktima ng tukhang human rights violation ay kaparehas at magkasama si Duterte, Bato de la Rosa at iba pang mga personalidad maging sa PNP generals sa kasong human rights violation. Ngayon nga ay crime against humanity. Okay? Pare-parehas ang complainant, pare-parehas ang reklamo, so wala hong pagkakaiba. Si Duterte nahuli at nakakulong na halos 8 taon na. 8 buwan na dyan sa The Hague. Si Bato de la Rosa, senador, ay huhulihin na. Ngayon, sasabihin nila, paano huhulihin? Well, ito lang ho yung kaso parehas. Sa ang sitwasyon ngayon, may bahagyang pagkakaiba. Kasi si Duterte noon, sibilya na. Former president. Hindi na siya government official. Posibleng isa sa dahilan nyo kung bakit siya ay madaling nahuli at naipadala sa The Hague. Dito kay Senador Bato de la Rosa, iba kasi senador ito. Elected ito ng mga Pilipino. Sa ayaw sa gusto natin, elected yan. Naging senador nga eh. So yun ang malaki, yun ang pagkakaiba. Pwede siyang bigyan ng proteksyon hanggang saan kaya, may limit yan mula sa Senado. Mangyari kasi nagsalita na ho si Senador Tito Soto. Sabi niya, dahil sa naunang napagkasunduan ng mga membro ng Senado bilang institusyon, pangangalagaan nila si Senador Bato at hindi pwedeng hulihin si Senador Bato kahit may warrant of arrest hanggat nasa loob ng Senado. So may limit. Sa loob ng Senado, halimbawa nasa loob ng Senado, Senate building, si Bato hindi pwedeng hulihin. Yan ang sinasabi ng Senate President at kanilang posisyon ngayon. Sa labas ng Senado, halimbawa kung saan, sa restaurant, kung saan makita si Bato at mahuli, wala nang pananagutan ng Senado ron. So yun ang pagkakaiba. Si Duterte noon, walang pwedeng puntahan kasi siya ay hindi na government official. Walang pwedeng magproteksyon sa kanyang institusyon dahil hindi siya nga sibilya na. Si Bato, yan ang pagkakaiba, pwede siyang protektahan ng Senado. Kung si Soto, Bato ay titira, doon matutulog sa loob ng Senado, hindi talaga pwedeng hulihin. Kasi may ganong policy ang Senado. Okay? Pero hanggang kailan yun, hindi ka naman pwedeng habang panahon ay doon natutulog at nakatira sa Senado. Mahirap din yun. Sa labas ng Senado, hindi na siya protektado. So yun ang isang pagkakaiba. Hindi ganun kadaling hulihin kasi mayroong mga senador na puproteksyonan siya. Okay? Pero yung kaso pare-parehas. Ngayon, mayroon pang isang issue, legal issue ito. Yung pag-aresto, kung yung magunita, last week o 2 weeks ago, nagpalabas ng ruling ang Korte Suprema sa mga extradition issue na dapat dadaan sa local court o sa korte ng bansa ang pagpuproseso bago ma-extradite, maipadala sa ibang bansa ang kahit na sinong Pilipino. Ang tanong, ia-apply ba yon sa oras na ipatupad ng Philippine government ang warrant of arrest kung hihilingin ng Interpol na tulungan sila? Yan ang hindi natin alam. So merong legal and technical debate dito. Haharangin ba ng korte ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa? Makikialam ba ang Philippine Court sa warrant of arrest na galing sa ICC? Yan ang ating aabangan. Meron bang katuwiran, legal, ang Philippine government na huwag ipatupad ang warrant of arrest? Meron bang legal na katuwiran ng Philippine government para proteksyonan si Senador Bato de la Rosa? Yan ang mga tanong. Kaya nga sabi ko, technical and legal issue, ayon sa ating mga proseso, ay hindi natin pwedeng pangunahan. Ako nagbabalita at naghihimay-himay lang po ng mga kaganapan para
magkaroon tayo ng idea for your information ng ating pagtalakay. Kasi ng aking paniniwala, ang ating pong mga channel, gusto ko ay maging daan ng public information na kapupulutan ng aral kaysa sa negatibo. Maliban lang ito sa saradong isip, mga troll o baser, ay kahit anong paliwanag mo dyan, eh bulag at bingi mga yan, wala kang makukuha. Eh kakaunti naman yun. Pero yung matitinong Pilipino, ang ating pinaglilingkuran, ito yung prosesong sinasabi natin. Kaya aabangan natin hanggang saan ang authority ng Philippine government at ang ating mga batas tungkol kay Senador-elect Bato de la Rosa. Alam naman natin, marami pang mga warrant of arrest na lalabas kasi ang dami ho ng co-accused ni Duterte sa crime against humanity, mga retiradong general, kasama niyan. Si Senador Bongo, di umano kasama rin. Si Sara Duterte, Vice President, kasama rin. Ito yung mayor ng Davao. So marami talaga, isa-isa lang. Tingnan natin kung ano mangyayari. So merong matinding problema tayo sa kalamidad. Maaaring political o legal ay nagiging hamon din sa ating kasaysayan at sa liderato ng ating bansa. Ito na lang siguro ang papanawagan natin. Tulungan natin si Pangulong Marcos na maging matalino at matapang na mga desisyon na gagawin kung ano ang dapat. Dito sa isyu ng pag-aresto ni Bato de la Rosa at ng iba pang mga co-accused sa crimes against humanity at mga desisyon tungkol sa pagtulong sa kalamidad. Mga desisyon ng Pangulo tungkol sa laban sa korupsyon. Napakatindi po ng problema ng ating bansa. Parang hindi magpapasko. Magpapasko, diwa ng Pasko ang dapat nating maramdaman, pero tayo sinusubukan ngayon. Kalikasan, korupsyon, tungkol sa isyong legal, sa mga pag-aresto at iba pa. Yan po ang mga hamon. Pero sana huwag makalimutan yung development, pagtulong sa mahihirap, pagkain, food security, at marami pang iba. So, hindi ho biro. Napakalaki ng problema ng bansa. Tulungan natin si Pangulong Marcos na kanyang maharap ito. Yung mga troll, buzzer, o anti-Marcos, wala na tayong maasahan dyan. Kahit anong gawin ng gobyerno, ayaw nila. Kahit anong gawin ng gobyerno, ang kailang agenda ay pagpapabagsak. Huwag natin samahan yan. Kasi ang pagpapabagsak ng gobyerno, pagpapalit ng gobyerno, hindi solusyon sa maraming problema ang kinakaharap ng Pilipino ngayon. Dahil ang gusto nilang ipalit, wala namang alam, wala namang programang matino. Gusto lang nila ay makaupo, mahawakan ng kapangyarihan, maghiganti, at panagutin ang mga taong sa tingin nila ay pinahirapan sila kahit na batas ang pinairal. So, hindi nila kayang solusyonan ang maraming problema. Kaya ang pagpapalit, pagpapabagsak ng gobyerno, hindi yan solusyon, idinidiin ko. Yan ay personal na interest lang ng mga atat sa kapangyarihan. Hindi ko alam kung bakit. Baka gusto maghanap buhay.